Alam mo ba na ang karamihan sa mga problema sa produksyon ng tamod sa mga lalaki ay hindi nagsisimula sa kakulangan ng kundi sa kakulangan ng mga tiyak na micronutrients na tanging ilang prutas ang makakapagbigay sa tamang konsentrasyon, sa tamang anyo na madaling masipsip ng katawan. Hindi ito tungkol sa pagkain ng marami. Ito ay tungkol sa pagkain ng tama na kailangan ng katawan para gawin ang trabaho na palaging ginagawa nito. At ito ay bihirang ipaliwanag ng maayos ng mga doktor sa klinika. Ako si Dra Rose Padilla at ilang taon. Akong naglingkod sa mga mag-asawang pumupunta sa klinika na frustrated, nahihiya at hindi maintindihan kung bakit compromised ang fertility ng lalaki kahit mukhang malusog siya sa labas. Ang pattern na paulit-ulit, kung nakikita sa halos lahat ng kaso, ang nabunsod sa akin na magsagawa ng pananaliksik na lubusang nagbago sa paraan ng pagtrato at pagpayo ko sa aking mga pasyente ngayon. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang 5 na prutas na may direktang epekto at napatunayan sa produksyon ng tamod sa mga lalaki. At ang pangatlo ay magugulat ka sa paraang hindi mo inaasahan. Unang prutas, saging. Alam ko ang iniisip mo. Saging seryoso. Pero hintay muna dahil dito na nagsisimula ang twist na ipinangako ko. Karamihan sa mga tao ay naugnay ang saging sa mabilis na enerhiya, potassium at carbohydrate. Pero huminto diyan. Yan yung hindi alam ng marami ay isa ito sa pinakamayamang pinagmumulan ng vitamin E6 sa anyong madaling magamit ng katawan. At ang vitamin E6 ay may napakahalagang papel sa regulasyon ng mga sex hormones ng lalaki. Kapag kulang ang DA6, nahihirapan ang katawan ng lalaki na i-convert ang kolesterol sa testosterona ng maayos. At kapag mababa ang testosterona, bumababa rin ang produksyon ng tamod. Hindi bigla kundi unti-unti at tahimik habang iniisip ng lalaki na siya ay medyo pagod lang, medyo kulang sa sigla, medyo wala sa ritmo. Naglalaman din ang saging ng enzyme na tinatawag na bromelain, bagamat mas kaunti kaysa sa pineapple na may anti-inflammatory effect at pinoprotektahan ng mga selula na gumagawa ng tamod mula sa oxidative stress. 2 saging kada araw. Ito ang dosis na lumalabas sa mga pag-aaral na may consistent na resulta. Hindi kailangan gawin juice. Hindi kailangan ihalo sa kahit ano. 2 saging lang. Diretso, kung natututo ka sa content na ito, gawin mo ang isang pabor sa sarili mo ngayon ay like ang video. Hindi dahil kailangan ko ng like mo, kundi dahil ang maliit na galaw na ito ay nagsasabi sa algorithm na dapat maabot ng ganitong impormasyon ang mas maraming tao na nangangailangan nito. Aton, magpatuloy tayo. Pangalawang, prutas, granada, pomegranate. Dito tayo papasok sa larangan na inabot ng dekada ng agam para lubusang mamap. Ang granada ay marahil ang prutas na may pinakamataas na konsentrasyon ng antioxidant sa lahat. Nang alam natin, at ito ay mahalaga sa male fertility sa napaka-espikong paraan. Ang sperm cell ay isa sa pinakamahina sa oxidative stress sa katawan ng tao. Ito ay maliit, ito ay gumagalaw ng mabilis at ito ay nakalantad sa kapaligirang patuloy na gumagawa ng free radicals. Kapag kulang ang antioxidants ng katawan para neutralisahin ang mga ito, bumababa ang kalidad ng tamod. Bumababa ang motility, kakayahang lumangoy patungo sa tamang direksyon. Nagbabago ang morphology. Hugis ng tamod at bumababa rin ang kabuuang bilang. Ang granada ay pumapasok bilang isang kalasag. Yung mga polyphenolito, lalo na ang punica legens, ay na-convert ng katawan sa urolitin na direktang nagpoprotekta sa mitokondria ng mga sperm cells. Sa simpleng salita, binibigyan ng granada ng enerhiya at proteksyon ang tamod para magawa nila ang kanilang trabaho. Ipinakita ng mga pag-aaral sa tao na tumaas ng hanggang 6% ang konsentrasyon ng tamod sa mga lalaking uminom ng pomegranate juice sa loob ng 3 buwan. 62 por ito ay hindi suplemento. Ito ay prutas. Pangatlong, prutas, pakwan, watermelon. Naririnig ko na ang pagdududa mo. Pakwan yung prutas na sinapor si tubig. Eksakto iyon. At ang dahilan ay isang compound na tinatawag na citrulline. Ang pakwan ang pinakamayamang pinagmumulan ng citrulline sa lahat ng pagkain. Kapag na-metabolize, ito ng katawan nagiging arginine ito. At ang arginine ay direktang precursor ng nitric oxide. Ang nitric oxide ang nagpapalawak ng blood vessels at nagpapahusay ng daloy ng dugo patungo sa mga testicles. Ang sapat na daloy ng dugo sa testicles ay napakahalaga para sa thermoregulation. Ang kontrol sa temperatura na kailangan ng mga organong ito para makagawa ng malusog na tamod. Nasa labas ng katawan ng mga testicles. Dahil kailangan nila ng bahagi, mas mababang temperatura kaysa sa loob ng katawan. Kapag may problema sa daloy ng
dugo, nababago ang regulasyong ito. Kapag pinahusay ng citrulline mula sa pakwan ang daloy na ito, tumutugon ang produksyon ng tamod. At mahigit pa naglalaman din ang pakwan ng lycopene, ang parehong antioxidant sa kamatis, pero sa mas mataas na konsentrasyon, lalo na sa pulang bahagi malapit sa balat. Ang lycopene ay direktang naugnay sa pagpapahusay ng morphology ng tamod sa maraming clinical studies. 2 hanggang 3 malalaking hiwa ng pakwan kada araw. Mas mainam ang pinakapulang bahagi kung saan mas mataas ang lycopene. Pang-4 na prutas, avocado dito. Gusto kong bigyan mo ng buong pansin dahil dala ng avocado ang isang bagay na bihirang iugnay ng mga tao sa male fertility, vitamin at zinc sa iisang prutas. Ang vitamin ay isang fat-soluble antioxidant na nagpoprotekta sa membrane ng tamod, ang panlabas na layer na kailangang buo para makapagsama ito sa itlog. Kapag kulang ang vitamin E, nagiging mahina at madaling masira ang membrane na ito. Ang zinc naman, ang mineral na pinakadirektang naugna is sa produksyon ng testosterona at synthesis ng ikiki sa loob ng tamod. Ang kakulangan sa zinc ay isa sa pinakakaraniwan at pinakamadalas na hindi na-diagnose na sanhi ng mababang bilang ng tamod. At ang abokado ay nagbibigay ng parehong ito sa isang pakete na madaling masipsip ng katawan dahil sa muna unsaturated fat na kasama, nito na nagpapahusay pa sa absorption. Kalahating abokado kada araw ay sapat na para makita ang measurable na pagbabago sa vitamin levels sa mga lalaking may moderate deficiency. Bago ko ibunyag ang ika-5 prutas, hayaan mo akong humingi ng isang bagay. 81.8% por ng mga nanonood sa channel na ito ay hindi nag-subscribe. Yun ang karamihan at nangangahulugan ito na nawawalan sila ng susunod na mga video, susunod na mga twist at susunod na impormasyon na darating muna sa kanila. Kung gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong content, mag-subscribe ka na ngayon. Nandoon ang button. Ang simpleng galaw na ito ay nakakatulong sa channel na lumago at mas malapit tayo sa goal na 100,000 subscribers. Bago matapos ang buwan, bawat subscriber ay mahalaga talaga. Ngayon, ika-5 prutas, kiwi. Maliit, maasim, hindi pinapansin pero sobrang makapangyarihan para sa kalusugan ng tamod. Yung kiwi ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na konsentrasyon ng vitamin ni kada gramo na higit pa sa orange sa billability. At ang vitamin ay may tiyak at critical na papel sa male fertility na halos walang nagpapaliwanag ng tama. Pinipigilan nito ang aglutinasyon ng tamod. Kapag nadidikit-dikit ang mga tamod, nawawala ang kakayahan nilang lumangway ng malaya. Maraming semen analysis na nagpapakita ng mababang motility ay dahil sa aglutinasyon. At ang vitamin E lalo na sa natural na anyo sa kiwi, kasama ang flavonoids and folic acid na nasa prutas din ay direktang gumagana para maiwasan ito. 2 kiwi kada araw kasama ang balat. Kung kaya mo dahil mas mataas ang fiber at antioxidant sa balat kaysa sa laman. Alam kong mukhang kakaiba kumain ng kiwi na may balat, pero mas banayad ang lasa kaysa sa akala mo at totoo ang benepisyo. Ngayon bibigyan kita ng protocol na ginagamit ko sa aking mga pasyente. Hindi ito komplikadong diet. Walang fancy menu. Simple lang sa umaga 2 saging at 2 kiwi. Sa tanghalian o merienda kalahating abokado at 2 hanggang 3 hiwa ng pakwan. Sa gabi o hapon, 1 baso ng purong pomegranates. Walang asukal, walang halo. 3 araw na may consistency. 3 araw ang buong cycle ng pag-renew ng tamod. Sa loob ng 30 araw, may bagong material na ang katawan para gamitin. Consistent ang mga resulta sa mga pasyenteng sumunod sa protocol na ito, pagtaas sa bilang, motility, morphology at sa maraming kaso. Pagbuti rin sa pangkalahat sigla, muod at tulog. Dahil ang mga micronutrients na nagpapakain sa produksyon ng tamod ay nagpapakain din sa nervous system, immune system at buong metabolismo. Kung narating ka ng video na ito ngayon, hindi ito aksidente. Hinanap mo ang sagot na hindi alam ng karamihan na kailangan nilang hanapin at iyon ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa iyo. Kaya gawin mo ito para sa akin ngayon. Isulat sa comments ang iyong lungsod o bansa. Talagang gusto kong malaman. Kamangha-mangha talagang makita ang mga attentive minds, buong mundo na dumarating dito at natutuklasan ang impormasyong ito ng magkakasama. Dahil sa mga taong humihinto, nakikinig, nag-a-apply, bumabalik at nagbabahagi ng resulta, nabubuhay ang channel na ito. Isa ka sa mga taong iyon. Kita-kita tayo sa susunod.